Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Video ng babae na patagong nag-take out mula sa kinakainang Only Samgyup o mani ng magkakahalong reaksyon mula sa netizens. Aso na ayaw kumain, sumunod matapos itong pagalitan ng kanyang fur dad. Beluga whale, pinatayan ng sigarilyong isang lalaki sa isang zoo sa China. Insidente sa acrobatic show sa Davao Occidental, nakuhanan ng video, viral. Estudyanteng saksi sa pangmomolestya ng isang guro sa Maynila. Pinakain umano ng ipis. At pag-face out ng analog TV sa Mega Manila, kasado na sa November 2026 ayon sa NTC. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS. Trending and viral show na kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, viral ang video na isang grupo ng magkakaibigan na kumakain ng unlimited samgyup, kung saan makikitang isa sa kanila na patagong nag-take out ng kanilang in-order na baka o beef strips. Ang eksenang ito, mabilis na pinuna ng marami habang ang iba, dinipensahan naman ang naging kilos ng dalaga. Ang samot-saring reaksyon ng mga netizen, balikan sa report ni Rose Babiera. Yung pagkain sa mga restaurant na nag-o-offer ng unlimited na pagkain dahil paniguradong mabubusog ang lahat sa halagang abot kaya. Isa na nga riyan ang samgyupsal. Sulit ito dahil bukod sa maraming side dish, samot-saring meat ang pwedeng masubukan ng mga customer. Pero, para maiwasan na masayang ang stock ng mga produkto, mayroong mga bagay na kailangang sundin sa mga samgyupsal o Korean meat houses. Una na nga riyan ay hinihikayat ang mga customer na umorder lamang ng kaya nitong ubusin. Karamihan kasi sa mga restaurant na ito ay may umiiral na no leftover policy, kung saan may karampatang leftover fee kapag ito ay nalabag. Pero ang ibang customer, wais at tila nilalamangan pa ang mga restaurant. Kagaya na lamang ng viral video na ito kung saan huli ang isang dalaga na nagtatabi ng beef strips na hindi pa luto sa isang container sa loob ng kanyang bag. Hindi malinaw kung sadya ba ito ng babae o sadyang hindi na nito maubos ang in-order. Sa video, nagtatawanan ng magkakaibigan sa ginawa ng isa pang kaibigan na humakot na ng 3.5 million views sa TikTok. At ang mga netizen, magkakahalo naman ang reaksyon. Depensa ng isa, binayaran naman daw ito ng customer. Dagdag pa ng isa, para sa isang tao na kaunti lang din kumain. Fair o patas lang daw ang mag-take out. Giit pa niya mag-uuwi lamang siya ng sapat sa kanyang binayad at hindi naman uubusin ang karne mula sa restaurant. Pero mabilis naman itong sinalag ng isa pa at sinabing unfair ito sa negosyo. Dahil paliwanag niya ang presyo ng Eat All You Can ay sakop lamang ang mga pagkain na kakainin sa oras na iyon sa loob ng establishmento. Dagdag pa niya, malinaw na hindi ibinebenta ang karne para i-take out. Hindi rin natuwang isa pang netizen sa reaksyon ng magkakaibigan na tila proud pa sa ginawa. Hindi naman napigilan ng isa na ikumpara ang naging asal ng dalaga sa nagaganap na korupsyon ngayon. Nakakatawaan niya na galit ang tao sa korupsyon at sa mga korap, pero siya ring gumagawa ng parehong pandaraya sa maliliit na paraan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating sunod na kwento, kinaaliwan ng netizens ang isang fur dog na ito na tila matigas ang ulo at ayaw kumain kahit pinipilit na ito ng kanyang fur mom. Pero nang tawagin ng kanyang fur dad, aba, agad itong bumangon at kinain ang kanyang pagkain. Ang nakakaaliw na tagpong yan, balikan sa report ni Rovic Manuel.
Ming netizens ang video ng isang fur dog na ito na tila nag-iinarte sa kanyang kulungan. Pinapakain kasi ito ng kanyang fur mom pero tila matigas ang ulo at ayaw kainin ng dog food na inihain para sa kanya. Kaya naman nakaisip ng paraan itong si fur mom para lang mapakain itong si Gio na isang Aspin Shih Tzu. Tumawag ito sa kanyang fur dad through video call at itinapat kay Gio. Dito maririnig ang tila panenermo ng kanyang fur dad kung hindi daw ito kumain o palalayasin ito. Ha? Hindi na kakain? Ha? Gusto mong palayasin na Papa, Papa. Oh, Hindi ah. Saan ka pa tumitingin? Isa. Pero tila effective ang boses ng kanyang fur dad dahil maya-maya lang hello, kumain nga! Hello, kumain! Kailangan babantayan ka, Papoy. tumayo ito at kinain paunti-unti ang kanyang dog food. Ayon sa mismong comment ng uploader, kumakain naman daw talagang itong si Gio at hindi totoong walang gana. Sadyang maarte at minsay mapili lamang ito sa pagkain. Relate naman ang ilang netizen sa pagkapihikan sa ilang pagkain ng kanilang fur dogs. Ayon sa ilan, ginagamitan din umano nila ng technique at words para lang mapakain ng kanilang mga alaga. Biro naman ang ilan, kailangan pa raw talaga ng panunuyo, lalo na kung mula ito sa taong hindi mo kayang tanggihan. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, viral sa social media ang ginawa ng isang beluga whale sa isang ocean park sa bansang China. Pinatayan niya kasi ang sindi ng sigarilyo ng isang lalaking magyoyosi time sa park sa kabila ng pagsita rito ng isang babae. Ang satisfying video, panoorin sa report ni Dustin Bayong. Whale sa Dalian Sun Asia Ocean World na isang water park sa China, ang tila pinairal ang no smoking laban sa isang lalaking naninigarilyo. Sa trending video ngayon sa social media, makikita isang lalaking may hawak na plastic bag ang nagtatakang manigarilyo malapit sa Beluga Interaction Area. Ang naturang lugar ay nagpapatupad ang no smoking zone, kung kaya na makita ito ng isang babae ay agad niya itong sinita. Ngunit tila hindi naman nagpawat ang lalaki at sinindihan pa rin ang sigarilyo. 大白过来。哎呦我操！你太没看着。 Dito na umaksyon ng beluga whale nang basahin nitong lalaki pati ang hawak nitong sigarilyo. But wait, there is a plot twist dahil kinumpirma rin naman ng bansang China na ang naturang insidente ay isang stage rehearsal para sa isang sinusulong na fire safety campaign. Ang mga sangkot sa video ay mga naturang crew na naturang ocean park. Samantala, kilala naman bilang mga social and intelligent mammal ang mga beluga whale na karaniwang matatagpuan sa malamig na Arctic waters. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating susunod na kwento, literal na makapigil hininga ang naging tagpo sa isang acrobatic performance na ito sa Davao Occidental. Sa kalagitan kasi ng pagtatanghal, biglang nawala sa balanse ang ilang performers, dahilan para mahulog ang mga miyembro nito. Panoorin yan sa report ni Mili Borja. Nakuhanan sa video ang isang pangyayari sa acrobatic performance sa Malita, Davao Occidental, kung saan bahagyang nawala ng balanse ang ilang performers habang nasa formation. Sa Facebook post ni Ben Basilisco, makikitang nakapatong ang ilang miyembro ng grupo sa isang multi-layer formation habang may dalawang lalaking nakasuporta sa ilalim. Pagbaba ng grupo, sandali ang nawala ng timbang ang formation at nadulas ang ilang mga nasa taas nito. Agad namang nakaalala ang iba pang performers, kaya naiwasan ang tuluyang pagbagsak sa kabila ng pagkakalagay ng foam mats para sa kaligtasan. Umabot na sa 2.4 million views ang video, may mahigit 13,000 reactions at 1,400 comments. Marami sa mga komento ang nagpaalala sa grupo na mag-ingat at magdagdag ng safety measures dahil delikado ang kanilang mga stunt. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang kwento,
Pasintabi po sa mga manonood, sensitibo po ang ating susunod na balita. Sa pilitang pinakain ng ipis ng isang guro ang isang estudyante na nakahuli sa kanyang nangmomolestya ng isang babaeng estudyante sa loob ng banyo. Ang sexual offender na guro, timbog, matapos madiskubre na wanted din pala ng Pulis Maynila. Narito ang kwento. Isang lalaking estudyante ang di umano'y sa pilitang pinakain ng ipis matapos aksidenteng masaksihan ng pangmomolestya ng isang guro sa isa pang estudyante sa Tondo sa Maynila. Sa ulat ng Manila Police District, Oktubre nang mahuli ng biktima ang krimen na nagaganap sa loob mismo ng palikuran ng paaralan. Sa salaysay ng biktima, tinangka nitong tumakas pero agad ding nadakip ng guro at dinala pabalik ng banyo kung saan siya nito pinakain umano ng ipis. Hindi pa raw dito natapos ang kalbaryo ng bata dahil binantaan pa ito ng sospek sa oras na ipagsabi nito sa iba ang kanyang nalalaman. Sa kabila nito, lakas loob pa rin nitong isinuplong ang sospek na palihim na minanmanan bago tuluyang silbihan ng arrest warrant nitong December 12. Ang 53 anyos na akusadong sexual offender dinakip sa loob mismo ng paaralan sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nahuli man ang sospek, hindi pa rin lumulutang at nagsasampa ng kaso ang isa pang kapwa biktima na di umano'y pinagsamantalahan ng guro. Depensa ng sospek na natuklasan ding top 3 most wanted ng MPD, purong gawa-gawa lamang ang inaakusa sa kanya ng nagpakilalang biktima. Samantala, mabilis namang naglunsad ng investigasyon ang Department of Education tungkol sa reklamo at muling iginiit ang kanilang zero tolerance policy laban sa anumang uri ng karahasan sa eskwela. Nakaalalay na rin ang kanilang opisina para sa proteksyon ng biktima. Sa ngayon, nakapagpiyansa na ang sangkot na guro. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling viral story, out with the old and in with the new. Malamang nostalgic para sa ilan ang nakaabot ng analog television o yung mga TV na kinakailangan ng mga antena. Kung saan, may mga moments na ina-adjust pa ito sa ating mga bubong sa tuwing bumabagyo o malakas ang hangin para lamang magkaroon ng signal. Ngunit sa kasamaang palad, inanunsyo na ng National Telecommunications Commission o NTC ang pag-phase out o shutdown ng mga ito sa Mega Manila sa 2026. Ang iba pang detalye balikan sa report ni James Galange. Minsan nyo na rin bang pinukpok, inalog-alog o di naman kayo pinagdasalan ang inyong mga analog TVs para lamang magkaroon ng signal? Habang meron namang moments kung saan nakipagsapalaran pa sila tatay at kuya sa malakas na bagyo o di naman kayo sa malakas na hangin para lamang ayusin ang tena sa taas ng bubong. Ngunit nang dahil sa pag-usbong ng teknolohiya ay may mga bagay na kailangan na rin magpaalam. Inanunsyo na kasi ng National Telecommunications Commission o NTC ang pag-phase out o shutdown ng analog television sa Mega Manila, ang pinakamalaking market ng media at telecom sa buong bansa. Sa inilabas na circular ng komisyon, bibigyan ng 12-month timeline o panahon para sa lahat ng analog TV station sa Mega Manila na mag-shift sa Digital Terrestrial TV Broadcast o DTTB. Ito yung pambigyan daan ng pagpasok ng digital television kung saan sa isinagawang survey ng NTC, tinataya na sa 80% na ng TV broadcast sa Mega Manila ang nakakasakop nito. Paliwanag ng NTC, ang paggamit ng digital technology pagdating sa broadcasting ay ang mas pagtiyak sa mga TV industries na mas maging competitive at makapagbigay ng mas magandang serbisyo sa publiko. Kabilang na rin ang better viewing experience, mas magandang signal reception at mas maraming palabas na pagpipilian ng mga manonood. Nagsimula ng 1-year timeline noong November 21 at sa susunod na taon ay magsisimula ng i-shutdown ng mga analog TV stations sa National Capital Region o NCR, Rizal, Bulacan, Cavite, Laguna, Pampanga at Bataan. Sa bantala, sa kabila ng mataas ang market price ng mga digital TV ay kinukonsidera pa rin ng pamahalaan na mayroon pa rin mga mananatiling analog TV stations. Kaya naman, magbibigay ang gobyerno ng assistance programs na pangungunahan ng Department of Information Communications Technology o DICT, katuwang ang Presidential Communications Office o PCO at NTC para ang mga gumagamit ng analog TV ay maaari pa rin makapanood sa kanilang mga telebisyon.
Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TMVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.